Ang EDCA site po ay malaking tulong po. Kapag ka po may mga sakuna na nangyayari sa atin, dito po ay nagiging silbiya, nagsisilbi itong hubs para sa mas mabilis na pagtulong sa ating mga kababayan. Yung pinakamalaking EDSA site nasa Cebu. Pero wala tayong narinig ni o nakita ni Anino sa mga US supposed to be calamity specialist na sabi tutulong. Wala. So ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw kasi puro pambobola. Wala. They are not there to help us in times of calamity. For whatever purpose, hindi natin alam. Naku mga kadonatics, lantarang pagsisinungaling ni Claire Castring ang atakdog ng palasyo. Patungkol sa EDCA site mga kadonatics. Marami daw maitutulong ang EDCA site sa Pilipinas mga kadonatics, especially sa calamity response. What? Really? Totoo ba talaga yung sinabi ni Castring mga kadonatics na malaki yung tulong ng EDCA? Ito yung sinabi ni Castring mga kadonatics ngayong araw lang. Ito, pakinggan natin. Ang EDCA naman po ay isang agreement sa pagitan po ng US at ng Pilipinas. Kung saan po ina-identify yung mga lokasyon para po sa tinatawag nating humanitarian assistance and disaster relief. Sa ngayon po, tumawag din po kami sa AFP kung ano na po ang nangyayari at ano na itutulong ito. Sa ngayon po ay inaalam pa po nila at hinahanap pa po ang pinaka-update patungkol dito. Pero ang EDCA site Ay, dahanap pa mga kadonatics. Wala pang update yung EDCA. Sa tingin nyo mga kadonatics, may maitulong pa sila? Ilang sakuna na ang dumating mga kadonatics. Lindol, bagyo, baha. Pero walang presensya sa EDCA mga kadonatics. Ay talagang ginagamit lang tayo. Mag-report si Castring mga kadonatics ng ganyang kasinungaling. Tingnan mo naman mga kadonatics. Isa kang spokesperson, Malacanang yan sa likod mo. Tapos harap-harapan mong ginagago yung taong bayan? po ay malaking tulong po. Kapag ka po may mga sakuna na nangyayari sa atin, dito po ay nagiging silbiya, nagsisilbi itong hubs para sa mas mabilis na pagtulong sa ating mga kababayan. Nandiyan po. Okay mga kadonatics, may naitulong ba sila nakaraang sakuna? At we are still struggling mga kadonatics. Pero walang EDCA. Walang EDCA na tumulong mga kadonatics. Po paggamit po ng Fort Magsaysay bilang distribution relief goods ng during the previous disasters. At madalas pong magamit din po ito bilang fisherman's shelter at mga DSWD and AFP repacking sites. Hanggang ngayon ba napapauto pa rin yung Pilipinas sa Amerika? Grabe talaga mga kadonatics. Ay talaga yung mentality natin is doon pa rin yung white supremacists. Like, ang tingin natin sa mga kano, sa mga puti mga kadonatics ay nasa taas talaga palagi. Hindi na yan mawawala sa kultura ng mga liderato natin mga kadonatics. That kind of stereotype mga kadonatics should be broken. Dapat lang kasi tingnan nyo ang mangyari mga kadonatics. Pag may mga puti na pupunta sa Pilipinas, akala mo mga celebrity yung datingan nila, di ba? Grabe yung mga tao mga kadonatics, nakatingin talaga. Iba yung datingan, pero kayo, punta kayo sa kanila. Ibubuli pa kayo. Magiging racist pa yan sila sa inyo mga kadonatics sa atin. Even here sa Asia, sila pa rin yung nasa taas mga kadonatics. Iba talaga yung tingin nila sa sarili nila kahit nasa sa ating balwarte mga kadonatics. And then we let them continue doing that mga kadonatics. Kawawa. Kaya nga sabi ng isang retired military US military navy mga kadonatics, ginagamit din yung Pilipinas. Ginagamit ng wala naman daw mapapala yung Amerika sa pagtulong sa Pilipinas. Ang gusto lang nila mga kadonatics malagyan ng EDCA site sa Pilipinas para in case kung may mangyayaring gulo between Taiwan and China ay madali silang makaresponse. Pero tayong kawawa kasi bubombahin din tayo mga kadonatics ng China. Nandito sa atin yung EDCA, di ba? Ay nako. So yan po ang malaking naitutulong po ng EDCA sites sa ating bansa. Nararamdaman po dahil mabilis naman po ang pagdating ng tulong sa mga kababayan po natin. So,
Kadalasan po ito'y ginagamit kapag ka po, let's say sa Aurora, nandyan po ang Fort Magsaysay, mabilis pong na ibibigay agad ang tulong dahil nagamit po ang EDCA sites. Ay nako, maniniwala ba kayo mga kadonatics na may tulong talaga yung EDCA site? At eto, isang political commentator mga kadonatics, batikang commentator, sinabi na mismo na wala talagang silbi yung EDCA. Eto, panoorin natin. Yung pinakamalaking EDSA site nasa Cebu. Pero wala tayong narinig o nakita ni Anino sa mga US supposed to be calamity specialist na sabi tutulong. Wala. So ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw kasi napakalakas ng sikat ng araw dito sa aking kinalalagyan Admar. Ay talagang nagsisinungaling ito si Castring mga kadonatics. Saan yung sinasabi niya na malaki yung tulong ng EDCA? Salamat naman sa Diyos at kami ay binayaan ng ganitong tiyempo, no? Wala talaga yung mga EDSA, puro bola. Diba? Puro pambobola. Wala. They are not there to help us in times of calamity. For whatever purpose, hindi natin alam. No? Kung ano talaga, maliban sa gera. Pero sabi nga ni mismo, ni General Bronner at maging ni President Marcos, kung magkakagera man, mga 1 buwan pa bago dumating ng saklolo. O pagkatapos naghahamon ka ng gera sa China, buisit ka. Yung statement na yun mga kadonatics na 1 buwan pa bago darating yung tulong. Anong ginagawa ng EDCA dyan yung Amerikano? Sundalo? Nakatanga lang sila mga kadonatics habang gumigera natin yung China? Maghihintay pa kayo ng 30 days kaya bago sila tutulong. Pagkabukok talaga na statement. At mga kadonatics, hindi na tayo aabot ng 30 days, mawawasak na tayo kung girahin tayo ng China, especially kung nuclear na yung gagamit. Ay, nako. Sorry. We always knew this day would come, but none of us were ready to see it. Standard. Kasi nung mga, halimbawa, nung nag-imbestiga, laban doon sa Pogo, napakabilis eh. Meron silang mga nahuli, meron silang mga inakusahan, meron agad silang nasampahan ng kaso. Yun yang kay Pastor Apollo C. Kibuloy, biruin nyo, patay na ng ilang taon yung kaso biglang binuhay. No? Napakabilis ng mga pangyayari. Maraming mga issue na napakabilis na gumawa ng hakbang, kumbaga whole of government approach ang kanilang ginawa para maisakatuparan. May bibilis pa ba sa appointment ni Remulla bilang ombudsman? Yun nga may po. kaso, biglang nawala yung kaso. Pero diba? pinag-uusapan Tapos natin may dito clearance. sa issue ng korupsyon, trilyong piso na. Pera ng Correct. taong bayan at stake din kasi maliban sa nakulimbat na yung pera ng taong bayan, nakita natin ang resulta ng korupsyon kung saan kaliwat kanan, malawakan yung mga pagbaha, worst na klase ng mga pagbaha na umaasa sana tayo dahil ipinagmalaki ito ng ating presidente na mayroong mahigit 5,500 Flood control. Ngunit sa huli, ito pala ang mga pangyayari kung kailan merong mga flood control projects at ipinagmalaki ito, doon pa yung mga malulubang klase po ng dilubyo, kalamidad, katalagman, Manong Jay. Kaya pala kinuha si Claring mga kadonatics sa palasyo kasi magaling din magsinungaling. Sinungaling na si Ngagba, si Junior. Dapat lang mga kadonatics may mag-uugnay or mag-amplified sa kanyang pagsisinungaling. At itong si Castring, ay grabe, napakasinungaling talaga. Harap-harapan in front of the media yan mga kadonatics Kung makaya mo yan sa national TV, nako, how much more in private, di ba? Yun na nga irony, pinagyabang. Di ba? Pagka may kopya ka pa ng speech niya, sasabihin niya, 5,500 tapos na. At libo-libo pa ang malapit ng matapos. Yung ginagawa ng Marcos administration. Pagkatapos nung unang bumaha na fact check ng bagyo,
bumaha dyan sa Metro Manila at saka sa ibang bahagi ng Luzon. Ano sabi niya nung tinanong siya, Sir, akala ko ba ang dami nating ang tawag nito, flood Na-overwhelm. control? Ano sagot niya? Nandiyan yung flood control, na-overwhelm lang ng tubig. Pagkatapos, tsaka hindi naman problema Flood control na na-overwhelm mga kadonatics. Eh, ano pang silbi ng flood control mo? Overwhelm lang pala. Ala ko, ginagago nga tayo mga kadonatics. yung tubig, maiipon natin yan, Ghost tapos project. magagamit natin. Di ba? Tapos ngayon, ipapainom pa yung tubig mga kadonatics ba? Gamit sa, aywan ko yun, yung filter na gamit nila mga kadonatics. Anong klase yan? Anong klase talaga? Ngayon, kahapon nagpatawag siya ng meeting sa yung dating OCD, no? NDRRMC yata tawag noon na ADMAR, no? At pinapaimbestiga niya saan nang galing yung tubig baha. No? Yun nga lang. Ako ayaw ko na sumagot diyan dahil ayaw kong pag-isipan ako ng mga nanonood sa atin na ubod ng tanga naman ninyo taga-SMNA, tatanong nyo pa kung nasaan galing yung tubig baha, no? Pero ang presidente, Pati si Atty. Harry Roque mga kadonatics, hindi makapaniwala na ganun yung statement ni Ngagba. gusto niya malaman saan nang galing yung tubig baha. Pwede naman sigurong gamitin yung confidential fund para malaman talaga niya saan galing yung tubig baha kung nasa baba ba galing ka. Wala nang confidential fund. Inero pa lang bus na yun. Ay, wala na pala, Admar. kaya hindi na malaman. Oo, idagdag ko rin kasi doon sa investigasyon, pagbusisi sa paggastos ng budget ng pangalawang Pangulo, napakabilis din. Pero hindi na busisi itong mas malaki pang confidential fund, tapos hihingi ng tulong. Bakit wala na ba raw tayong mga investigative journalists para matukoy itong mga issue ng korupsyon? Journalist Tapos na pala. hihingi ng tulong para maiahon ang ating ekonomiya, Manong Jay. Walang nagko-question pa hanggang sa kasulukuyan tungkol doon. Alam mo, Ibinigay pa sa hindi ko journalist malaman yung ko trabaho. ako'y matatawa o maiinis eh. Sasabihin niya, ano ba kayo? Wala na bang investigative? Kaya ka nga tinatanong, Mr. President, dahil bahagi yan ng pag-iimbestiga eh. Ayaw mo naman sumagot. Pag sumagot ka, puro parang galing sa alapaap yung mga sagot mo. Di ba? Paano malalaman ng tao ang katotohanan dahil lihis kayo na lihis. Tapos ngayon, magpapaputok na naman kayo na gera-gera o itong chief of staff ni Commander-in-Chief, Commander-in-Chief, no? Na ano daw, maganda raw yung mga sundalo for 20 days and 30 days na gera. Alam mo, grabe na itong paglilihis na ito, no? Every time the issue knocks on the door of Malacanang, you come up with excuses, with diversion, anong pangalan nito? Tapos may mga pananakot pa yung spokesman na kapag ka daw sumama sa rally yung mga taga-JIL at taga-KOJC at Iglesia, anong tawag nito? Parang may nagbabadyang unos. Alam mo, hindi na maganda ito sinasabi, pinagagawa nila. Parang akala nyo ba ganun na kahina ang utak ng mamamayan? Opo, at maidagdag ko lang din, malinaw na rin po ba, Manong Jay, yung kasinungalingan patungkol dyan sa EDCA na hindi talaga yan para sa kalamidad? Oh yes. Diba? Kasi mabuti na banggit mo yan, Admar, no? Kasi tinitingnan ko, isa sa mga EDCA site, nandyan mismo sa Cebu City. At yung sabi ng presidente noon, kaya po natin yan pinayagan niyang mga EDCA. Sabi ni Mr. Marcos, no, ni Junior Marcos. Kaya natin pinayagan niyang mga EDCA na yan kasi malaking tulong po yan sa panahon ng disaster kasi disaster-prone area po ang Pilipinas. Kagad-agad makakahingi tayo ng tulong sa kanila, pag-i-airlift, pagdadala ng gamot, paghatid ng mga rescue, at saka galing yan sila sa mga rescue operations. Sabi niyan gano'n. Siyempre, anong mga magagawa mo kung di pa paniwalaan ng presidente kahit na medyo may duda ka noon. You can only hope that he was telling the truth to justify the existence of 17 EDCA sites in the country. Unfortunately, yung pinakamalaking EDSA site nasa Cebu.
Pero wala tayong narinig o nakita ni Anino sa mga US supposed to be calamity specialist na sabi tutulong. Wala. So ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw kasi napakalakas ng sikat ng araw dito sa aking kinalalagyan Admar. Salamat naman sa Diyos at kami ay binayaan ng ganitong tiyempo, no? Wala talaga yung mga EDSA, puro bola. Puro pambobola. Wala. They are not there to help us in times of calamity. For whatever purpose, hindi natin alam. Sinungaling talaga tong palasyo. Sinungaling talaga. No, kung ano talaga, maliban sa gira. Pero sabi nga ni mismo, ni General Bronner at maging ni President Marcos, kung magkakagera man, mga 1 buwan pa bago dumating ng saklolo. O pagkatapos naghahamon ka ng gera sa China, puisit ka. Sorry. Si. Sir Jay, sa gitna nga nitong issue ng korupsyon, isang malawakang protesta naman laban sa korupsyon nga ng kasalukuyan ng administrasyon ngayon ang ikinakasa. Ang inaasahan natin on November 16, 17, 18, isang religious group at iba pang grupo ang magsasagawa ng kilos protesta. At by November 30, meron ding malawakang protesta. Ano naman po ang inyong inaasahan po dito? Jade, ito ako'y hindi ito panawagan. Pero kung mahal mo ang bansa mo at ganito na ang nangyayari sa atin at wala ka nang maasahan sa gobyerno, pag hindi ka pa sumama sa kilos na ito, talagang gusto mo na talaga yung ginagawang pang-aapi sa'yo, pambobola sa'yo. Ngayon, kung ayaw mo niyan, huwag kang aanga-anga. Kinakailangan makiisa ka sa isang pagkilos na siyang magbibigay ng katuturan doon sa mga panaghuwi mo. No? Kung kailan man yan, November, basta importante, ang mensahe ko lang sa mga nanonood dyan, lalo na sa Luzon. Kasi kung malapit-lapit lang, ay hindi nyo na kinakailangan sabihan, kalulusong kami lahat dyan. Ang problema, ang layo namin dahil archipelagic tayo no? Pero kayong mga nandyan sa Luzon, kami nga rito, sometimes because of our frustrations, Admar and Jade, talagang ako sana kinalimutan ko na muna yung MIMM, Mindanao Independence Movement, no, na talagang pinagsikapan namin noong 1986 na humiwalay na sa Pilipinas dahil sa alam na namin kung anong mangyayari. Isipin mo lahat, nagagalit na si Congressman Rodriguez ng Cagayan de Oro ngayon. Wala man lang, halos zero budget ang Mindanao sa development, no? And yet 60% of the income of the entire Philippine nation comes from Mindanao, no? Kaya ngayon lumalakas yung panawagan, humiwalay na lang tayo diyan, no? Tama. Kasi wala naman din tayong maasahan diyan sa Pilipinas, no? Sa Manila, sa Imperial Manila. Tama. Ngayon, kayong mga taga Luzon, no? Kayong mga taga kung saan mang isla kayo diyan, malapit sa Imperial Manila. This is the time for you to come out and tell this government, this Marcos administration, enough, no? Tama na, hindi na pwede itong mga bulahan natin na mga pinaiikot pagkatapos binubulsan nyo lang ang pera. Hindi na makatwiran yun. O, kawawa kayo. Kasi kami, pag kwentas klaras, talagang when push comes to shove, sabi nga sa English, we will really be forced to separate ourselves from you. Kasi hindi na pwede, wala naman kami pakinabang, no? Yung dapat makakatulong sa amin na train system, hindi nyo pinunduhan. Tama. Itong mga ongoing projects, pati yung peso counterpart ng mga foreign loans from Japan and other countries, katulad ng Davao to Samal Bridge, at saka itong mga bypass roads from Turil to Panabo City, nababalan pati yung flyover dyan sa MAA because iniipit ng tinamaan ng Buenos na gobyernong ito dahil sa ayaw nilang umasenso ang Mindanao, ang Davao in particular.
Para bang galit na galit sila. Ako, ilang beses ako nag-post. How beautiful Davao at yung investors talagang dito dumarating. Anong ginawa nila? Pinaalis nila sa Meta, sa Facebook. Sa tana. Ay, nako mga kadunatics. Grabe. Ha? Mismong yung kababayan natin ang nagmamalupit sa atin. Okay lang mga kadunatics kung magiging alila tayo sa mga puti. Which is a very worst thing to happen to us mga kadunatics. Pero kung maging alila lang man tayo mga kadunatics sa sarili nating mga kababayan, that is worse than all mga kadunatics. Yan ang dapat nating di payagan. Nakakalungkot talaga. Kasi it doesn't speak well of Manila or Luzon. Bakit lahat ng mga investors nandito? Sasabihin pa nila, false information. Paano naging false information? Mismo sila Ayala nagpunta rito, sila Go Kong Wei. Yung mga ambassadors of different countries of Europe, the United States, except for United States, Japan, and China, and India. Dito na nagpupunta, nagko-courtesy call dito na dinaalam nila saan ba kami makakapag-invest, saan kami makakatulong sa mga Mindanaoan, sa mga Dabawenyo. Kasi wala na silang confidence dyan sa Manila. Tama. Stock market, can you imagine our stock market? It's in the lowest. Of non-FDIs, 71 na ako, Admar. Ngayon lang nangyari na ang Philippine Stock Exchange is the worst stock exchange in the entire world. Nako! Di ba? Pinakabagsak, lugmok. Ang daming legacies ni BBM mga kadonatics. I cannot name all. Sa dami. Grabe. Ang worst pa mga kadonatics, puros mga negative. Anong ibig sabihin yan? Lugmok ang ating kabuhayan. Ano sabi ng presidente? Oh, we have restored the confidence of the nation, of the world. Dumarating na mga investors. Saan? Mambubola na naman tayo eh. Ako nga kinakabahan dahil kahapon maganda kung tutusin. Imagine mo kung talagang ang ayuda ibibigay dyan sa buong Central Visayas dahil sa tama ni Tino, no? Nung bagyo. 1.7 trillion, 07 trillion ang pagkakabasa ko doon sa report nila. Pero tinitingnan ko, as an economist myself, no? At saka nag-aaral dito, ang lalaki. Saan nyo kukunin ang pera? Wala nga pera eh. Naglo-loan nga kayo eh. Nangungutang nga tayo because meron tayong nasa deficit spending tayo. Hindi totoo yung sinasabi ni Claire Castro na meron tayong enough resources to address this problem. We don't. Mambobola na naman kayo eh. Pagkatapos aasahan ng tao, wala naman. Tapos sasabihin niyo, hindi, yung bigas hindi namin pwede damigay kasi kailangan bilhin nyo ng 20 pesos. Sipin mo, wala nang trabaho, wala nang gamit, naubusan na pati damit. Pagkatapos bebentahan mo pa ng bigas na 20 pesos, saan siya kukuha ng pambili? Kung di ba naman kayo, kagot ka lahat eh, di ba? Worst talaga yung admin na to. Grabe. Wala nang makakapantay mga kadonatics. Okay, dito tayo sa silver lining mga kadonatics. Amidst of this darkness that we are facing, dito tayo sa at least maliwanag na future ni Kitty Duterte. Anong sinabi dito mga kadonatics? Basahin natin ba? Yan lang natin ng konti para matabunan yung mukha ni Castring. Okay. A rising eagle silently following the footsteps of my dada. Whoa! What do you think about this photo mga kadonatics? Photos? Is she going to enter politics na? I know she's very active mga kadonatics during the campaigning. But it's another thing that you are going to run for a position in the government. Delikado. Palaban pa naman to mga kadonatics. Parang may pagka-Duterte din ang dating. Rodrigo, ano sa tingin niyo mga kadonatics? Magiging maganda nga siya. Magiging mabuting leader kaya si Kitty Duterte mga kadonatics. But knowing the credentials of her family, ay talaga naman mga kadonatics, malalaman natin at alam natin na magiging mabuting leader to. What do you think,
Ang maganda sa kanya ngayon mga kadonatics, dapat she is going to study law. Yan talaga. Para lahat ng mga sasabihin mo, or not at all mga kadonatics, at least may bigat. Iba kasi ang labanan ngayon mga kadonatics, law, batas. Pag ikaw ay isang law practitioner mga kadonatics, ay mas mabigat yung mga statements mo, especially in the politics, di ba? Kaya yun din naman yung sabi ni Tatay Digong mga kadonatics, she has to take law. Well, anyway, thank you so much mga kadonatics. What do you think about our topics today? Ay nako, kakainis talaga itong administrasyong ito mga kadonatics. Put down your inis below mga kadonatics, babasahin natin yan. God bless you, ingat palagi, don't be stressed a lot mga kadonatics. Oh, subscribe pala, don't forget to like also. Bye bye.